You are more than special to God. Just reminding. Hello mga kapatid. So gusto ko kayong tawaging kapatid kasi alam ko kapatid ko kayo. So sa totoo lang, inaantok na ako pero hindi ako makatulog. Ah, gustong gawin ito ng katawan ko, ng isip ko, ng puso ko na mag-video about dito. So tanong ko lang, nakakaranas ba kayo, naramdaman nyo na to, or baka ngayon nararamdaman nyo, nafe-feel ninyo na you are unloved, unnoticed, o kaya unworthy. So gusto kong i-share sa inyo ito Bible verse na ito na nagsasabi na yung nararamdaman mong yan or yung naramdaman mong yan, hindi siya totoo. At alam naman natin na napakarami ng tao na may kabisado ng Bible verse na ito. Ito siguro yung pinaka-familiar or famous. Pero nakakatuwa lang, once talagang pinag-aralan mo siya, inintindi mo siya, grabe. Ito pala yung love. So ito, natutunan ko ito, nalaman ko ito nung breakdown. So dun ko mas naintindihan. Akala mo yung basta lang siya, mahal ka niya. Di lang pala ganun yung Bible verse na ito. Ang dami niya nang pinapahatid. So ito nga yung John 3:16. O diba, familiar tayong lahat. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. I hope tapusin mo itong video na ito because hindi ito aksidente na dumaan ito sa FYP mo, kundi isa itong instrument na para marinig mo. And I know kailangan mo to. So isa-isahin natin ito, i-breakdown natin itong John 3:16. Yung una sa lahat is for God so loved the world. Ibig sabihin, so love. Hindi ka lang niya basta mahal. Kaya tinawag nga itong number 1, greatest love. Ibig sabihin, mahal ni Lord lahat. Yes, lahat. Who you are, kung sino ka man, o kung ano man yung ginawa mo. Because His love is unconditional. At habang nandito ka pa sa mundong ito, humihinga ka, nakakatayo, nakakalakad, nagagalaw mo ang kamay mo, ibig sabihin nun, mahal ka ni Lord. And number 2, that He gave His one and only Son, which is ito yung greatest sacrifice niya. Ikaw, na-experience mo na bang magbigay ng isang bagay na pinakagusto mo ito yung paborito mo, kaya mo bang i-give up to? Pero si God, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. At anong ginawa kay Jesus Christ? Ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan for our salvation. Kaya alam mo bakit pa tayo nabubuhay? Because may purpose pa tayo. At huwag mong sisihin ang sarili mo na marumi ka, na makasalanan ka. Dahil niligtas na tayo ni Jesus. And punta tayo sa number 3. That whoever believes in Him. Ibig sabihin, ito yung greatest opportunity. Sabi niya, no? That whoever, kahit sino man, mapamahirap, mapamayaman, bata, matanda, makasalanan o santo pa yan, we are all welcome na maniwala kay Jesus Christ. At ito nga yung greatest opportunity. So binigyan niya tayo ng free will if we're going to accept it or reject it. Ikaw, tatanungin kita, are you going to accept it or reject it? At ang number 4, shall not perish. Ibig sabihin, binigyan tayo ng greatest assurance. Alam naman natin yung salitang perish. Ibig sabihin, malalayo tayo kay Lord, mahihiwalay na tayo kay Lord forever pag hindi tayo naniwala kay Jesus Christ. Pero ito nga greatest assurance kapag tayo ay naniwala sa Kanya. Of course, nabubuhay tayo na may peace, na may security, and hope. At syempre, alam natin na maliligtas tayo. At ang panglima, but have eternal life. Ibig sabihin, ito yung greatest gift. So kapag naniwala tayo kay Jesus Christ, hindi na tayo mahihiwalay kay Lord, kundi magkakaroon pa tayo ng eternal life. At tandaan mo, ang mundo napakaraming ibibigay niyang regalo, pero walang katulad yung igaling kay Jesus Christ. So ulitin ko lang yung 5 greatest galing dito sa John 3:16. Yung greatest love, grabe yung pagmamahal ni Lord sa atin, 'di ba? Walang katulad.
Pangalawa, yung greatest sacrifice niya at sarili niyang anak kaya niyang ibigay dahil mahal niya tayo. And number three, yung greatest opportunity, binigyan tayo ng free will ni Lord kung gusto mong maniwala kay Jesus Christ or hindi. Nasa iyo yan. Pero ito lang ang masasabi ko. Number four, kapag naniwala kay Jesus Christ, may greatest assurance tayo. Hindi ka mahihiwalay, hindi ka mapapabayaan, hindi ka mapapariwara. And number five, the greatest gift, which is itong eternal life natin. Kapatid, huwag kang matakot. Normal, natural sa atin, mga tao. Parte sa buhay natin ang mga pagkakamali natin, yung pagkakasala natin, nakakagawa tayo ng mali. It's okay. Parte yan ng buhay natin. Huwag mong sisihin ang sarili mo, huwag mong tignang marumi ang sarili mo, o ikaw na yung kawawa. Dahil sa totoo lang, basta may Jesus Christ ka sa buhay mo, naligtas na tayo, pinatawad na tayo, at meron pa tayong eternal life.